Magkaiba ho ang pananaw ng mag-amo diyan po sa Malacanang. Yung amo, yung boss ay ayaw pong makialam at sabi niya ay obserba lang at dito po sa nangyari diyan po sa Senado na kung saan ay ina-archive at tuluyan ng natigil ito hong impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. Pero yung PCO Undersecretary, yung Palace Press Officer na si Yusek Castro na tauhan ni Pangulo Marcos Jr. ay tahol ng tahol at kanyang inuupakan, ako mabibigat ho yung kanyang mga pahayag laban po sa Senado. So magkaiba, pero kapag ito hong si Yusek Castro ang nagsasabi, siyempre ang banggit ho dyan ay Malacanang. So ano ba talaga ang pananaw o talagang paninindigan ho rito ng Pangulo, ng Malacanang o ng Pangulo? O yun na, nakalilito ho mga kababayan kasi si Pangulo Marcos Jr. sabi niya, observer lang tayo dyan at ayaw natin makialam, sabi po ng Pangulo. Pero ito hong kanyang as-aso, ang kanyang tauhan o Yusek sa Malacanang, talagang tahol ng tahol at inupakan niya ho mismo itong si Senate President Chis Escudero. Grabe ho ito, mga binabanggit ho niya. Ito, pakinggan ho natin muna itong si Yusek Claire Castro. Matapang ang banat ng Malacanang laban sa Senado matapos nitong i-archive ang impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Most zealous in protecting that principle of legal Sa sesyon kahapon, mainit ang pahayag ni SP Chis Escudero. Tanong niya, talaga bang accountability ang nais ng mga pabor sa impeachment o anti-Duterte lang talaga sila? Ang sagot ni Yusek Castro, okay, basang-basa mo naman si SP Chis. Since day one din, basang-basa na ba? Hugas ka man. bilang isa ring abogado, ito ang pananaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa pag-archive ng Senate sa impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ko lang, itong mga senador na to, feeling ko lang to ha, gusto talaga nilang i-dismiss, pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Nakatakas ang Senado sa judgment ng mga tao na sila ang pumatay sa impeachment. Kasi ang tinutuloy nila Supreme Court. Sa kanyang vlog, sinabi ni Castro na tila nagtatago sa likod ng Korte Suprema ang senator judges. Dahil kung tutuusin, hindi lang pag-archive ang recourse bunsod ng immediate and executory ruling ng SC. You can also show respect by not making any action, saying na let's wait for the decision, final decision of the Supreme Court. And then kapag naging final na to at sinabi talaga no jurisdiction, then you cannot do anything but to abide by the law or to abide by the proceedings or decision of the Supreme Court. Yun lang. Ba't kailangan i-archive? Giit din ni Castro, hindi dahil archive na ay patay na ang impeachment. Isinantabi lang daw ito. Yun nga lang, hawak pa rin ng mayorya ang desisyon kung bubuhayin pa ito. At dahil may mga senator judge gaya ng presidential sister na si Amy Marcos at Bato de la Rosa na obvious naman daw nakakampi ng bise, hindi masasabi kung ano ang tsansang muling gumulong ang bola. At ang buong impeachment case na ito, problema at gastos pa na matagal na raw sanang natapos kung nagsalita lang si VP Sara. Hayaan natin sila dyan. Si Senado, cargo nila yan. Let's just pray na dapat managot, ay managot. Diba? Ironic daw na bukod sa iisang tao ang pinagkakaguluhan ng buong bansa, walang alam ang mga opisina nito kung ano ang nangyari at saan napunta ang 125 million pesos worth of confidential funds. Banat pa ni Castro, ibang klaseng leader talaga si VP Sara dahil kahit mag-report tungkol sa trabaho, hindi raw nito magawa. Hindi na nga raw nakakatulong ang bise, biyahe pa na biyahe. Para sa agenda. Okay, so yun na ho ang report at nakusan ay inuupakan po ni Claire Castro ito hong Senado at sa pamumuno ni SP Chis Escudero. So kanyang kinokontra yung naging desisyon ng Senado na kung saan ay irespeto ang naging desisyon o hatol ng Supreme Court na kung saan ay idineklara unconstitutional ito pong impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. So, manghang yung mga pahayag nitong si Castro
Alam nyo ho, at siyempre yung mga senador, wala, tahimik lang yan. Pero may tip po ako sa inyo, pwede nyo gawin. Kasi yung kanyang boss naman na PCO secretary, sasalang naman ho yan sa Commission on Appointments. O, pwede nyong i-require yung PCO Secretary Dave Gomez na isama mo nga yung ano mo, yung undersecretary mo, at para matanong namin dito kung ano yung kanyang mga pinagsasabi dito sa Senado. So maganda ho yan, ha? Yan ang tip ko lang ho sa mga senador. Para pasagutin nyo lang ho, mas maganda sa Senado, di ba? Kung ano yung mga pinagtatalak ho nitong si Yusek Castro, at tingnan ho natin kung anong gagawin ho nito ng babaeng ito. At samantala mga kababayan, alam nyo ho, kasi bilang Palace Press Officer at Undersecretary ng Malacanang, siyempre ito po ay sumasalamin. Lahat po ng kanyang mga sinasabi ay sumasalamin at tila ito ang nagiging paninindigan ng Malacanang. Kaya kanina ang report ay naging matindi ang banat ng Malacanang laban sa Senado kasi taga Malacanang siya. Paano ang Pangulo? Kasi ang dapat bago ka magsalita, Jose Castro, alamin muna ano bang stand dito ng aking boss, big boss, yung Pangulo. Di po ba? Para hindi kayo nagkakasalungat. Ganun ho dapat. Pero inupakan mo ang sina SP Escudero at lahat po ng mga senador na nag-archive, 19 ho yan. O 19 na senador. Baka yung mga miyembro po ng Commission on Appointments nasa salang. At para kumpirmahin yung PCO, palusutin nyo. Pero mas maganda, palusutin nyo yung PCO Secretary. Pero bago palusutin, pasamahin itong si Jose Castro. Para matanong lang naman at anong sinasabi niya, anong basihan mo, at parang pinagbibintangan mo at kinukulapulan mo ng iba't ibang mga pagdududa para masira ang imahe ng mga senador, di po ba? Ito ho ang pahayag mismo naman ni Pangulong Marcos Jr. Natanong ho siya dyan sa INJE at na-interview siya at tinanong sa issue po ng impeachment na kung saan ay na-archive na nga po ng Senado yung impeachment na complaint laban po kay BP Sara. Ito, pakinggan ho natin, panoorin nyo itong pahayag ng Pangulo. I've not refused to comment on the impeachment. Bago umalis ng New Delhi, nakapanayam ng Indian program na First Post si Pangulong Bongbong Marcos. Tinanong siya kung suportado ba niya ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Your relationship with the Vice President, Sara Duterte. I know you refused to comment on the impeachment process, so let me ask you point blank, do you support the removal? I made it very clear that the executive, the president, has very little role to play in that process. So we are of course very interested parties, very interested observers, but it doesn't go beyond that. Okay, so yun lang ho at interesadong observer lang ho. So yun po ang pananaw at pananindigan mismo ni Pangulong Marcos Jr. Kabaliktaran naman yung binabanggit ho ng kanyang Yusek diyan po sa Malacanang. So dapat ho sa mga ganyan, di ba? Alam ba, isa kang opisyal ng Malacanang na hindi naman pinakamataas, aalamin mo at bubusina ka ano kaya ang pananindigan dito ng ni boss o ng presidente kasi bago ka magsalita at magkomentaryo, di po ba? So yun lang mga kababayan. Talagang tahon lang tahol at kanyang inuupakan din ho itong si BP Sara Duterte. Na fake news naman ho itong si Yusek Claire Castro. Kaya't 'di ba ang sinasabi niya magtutungo raw po sa Kuwait itong si BP Sara. Hindi naman pala totoo, 'di ba? Sabi niya pupunta raw sa Kuwait at walang travel authority ito pong si BP Sara. Sabi ho yan ni Yusek Claire Castro. So may ihiwalay ho tayo na vlog ho dyan. At meron pong sagot dyan si BP Sara Duterte. So yun lang ho mga kababayan. At so nakalilito, di po ba? Ang iyong Palace Press Officer o Undersecretary umuupak at tinututulan, kinokontra yung naging desisyon ng mayorya dyan po sa Senado. Dapat irespeto niya ho yan Wala ho siyang pakialam dyan po sa Senado kasi sa Malacanang ho siya di po ba? At yun ho kumbaga sa legal at nasa umiiral na demokrasya yung nangyaring sistema. Di ba magbubutuhan majority wins Ganun naman ho talaga, di ba? At kung sino ang nakakarami, sila po ang masusunod. So, ganyan po yung nangyari sa Senado na kung saan ay nagbotohan
19 ang pabor na i-archive, dapat nga motion to dismiss pero medyo nabago na at ginawa kong para i-archive na lang. Dahil sa kapag naglabas po ng desisyon ng Korte Suprema na kung sakasakali ay balik rin at kanilang pagbigyan ito pong motion for reconsideration ng House of Representatives at ng iba pang petitioner, pwede ulit na buhayin. So yun lang ho mga kababayan. At ulitin ho natin sa ating mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Ulitin ko ho yung ating issue. Ito ho si Jose Castro, nako, umatungal na naman, tumatahol at kanyang inuupakan ito pong Senado at sinasabi na nagtatago raw kayo. Oy, mga senador, nagtatago raw ho kayo sa desisyon ng Korte Suprema. Kahit talagang gusto nyo lang ho. Kumbaga sa ginawa nyo lang sangkalan ang Supreme Court at para kayo makaligtas sa anumang mga batikos ng publiko at yan ang ginawa nyo dahilan para i-archive yung impeachment complete. Totoo naman yun talagang sinabi ho ng mga senador nagdesisyon ng Supreme Court na unconstitutional, isusundin natin yung decisions, di ba? Yun naman ang sinasabi ho ng mga senador, di po ba? Pero sabi niya, hindi raw dapat gano'n, dapat hinantay raw. So mas matalino pa pala ho ito si Jose Castro sa mga senador. So dapat inantay niyo raw ho, 19 hinantay niyo muna yung pagsagot dito po sa motion for reconsideration bago kayo nag-desisyon. Sige, yung tip ko sa inyo, pag sumalang sa CA, yung kanyang boss, i-require nila, pasamahin mo yan si Castro para lang matanong namin dito sa Senado. Di po ba? Tingnan natin kung anong sasagot niya. Okay, yun lang ho mga kababayan. At muli, maraming salamat. Ako po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.